Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Misunderstanding ang madalas na sanhi ng hiwalayan. Kaya nga dapat lahat ng problema ay pinag-uusapan para sa huli ay wala kang pinagsisisihan. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo mga kabarangay na tulad ko ay laging sumusubaybay sa bawat storya ng inyong programa. Sumubok na rin po ako Papa Dudut. Sa tingin ko po ay eto na yung matagal ko nang hinihintay. Ang maere ang aking kwento. Ako po si Noah, taga Laguna. Ang kwento na aking gustong i-share sa mga kabarangay ay kwento noong binata pa ako at kung gaano naging komplikado ang relasyon namin ng best friend kong babae at ang naging girlfriend ko. Gusto ko pong simulan ang storyang ito kung paanong nasira ang relasyon namin ni Nicole bilang mag-best friend. Classmate na po kaming dalawa simula kindergarten hanggang high school at magkapit-bahay lang din po kami. Kaya naman kahit mismo ang classmate din namin ay hindi naniniwala na best friends lang kami. Alangan naman po kasi na hindi ko siya isabay umuwi halos parking lot lang ang pagitan ng bahay namin. At saka pagagalitan din ako ni mama. Gawin ko na daw ang responsibilidad na yon dahil babae daw po ang inaanak niya. Nakasanayan ko na po ang lahat ng bagay. Minsan nga po ay kinikilig na rin ako kapag nag-aasarang kaming dalawa. Hindi ko naman po magawang ligawan dahil hindi ko naman alam kung gusto niya ba talaga ako o pinagtritripan lang niya ako. Gusto ko rin naman po ng assurance. Masakit din po kasi ang mabasted. Mukhang hindi naman niya ako gusto. Dahil nung isang beses pa na pauwi kami ay meron siyang kinikwento sa akin na lalaki at ginawa na daw niya ang lahat pero hindi pa rin siya napapansin. Uy, tumabi ka naman. Pag nasagasaan ka, mas lagot ako sa mama ko kesa sa mama mo. Kasi naman, Noah. Kailan ba ako mapapansin ng crush ko? Ginawa ko na nga lahat May crush ka? Nagkaka-crush ka pala? Aba, oo naman. Sino? Classmate natin? Secret. Baka mamaya sabihin mo pa sa kanya. Arte naman ito. O sige, ganito na lang. Sabihan tayo ng crush Sasabihin ko sa'yo kung sino crush ko. Tapos sabihin mo sa akin kung sino yung sa'yo. Ano? Ayoko nga. Di mo naman talaga sasabihin kung sino yung sayo Kilala kaya kita. Pag sinabi ko na sa'yo sa akin, sasabihin mo wala ka naman talagang crush. Ganyan ka naman lagi Grabe ka naman manghusga. Hindi porket maraming nagkakagusto sa akin, hindi na ako nagkakagusto sa iba. Wow! Talagang seryoso ka pa ha? Pero totoo nga, may crush ako. Seryoso. Seryoso talaga? Sino naman? Si Angel. Yung nasa section 1. Tingin kasi ng tingin sa akin ako tuloy yung nagkagusto. Pero maganda naman talaga siya Muse nga yun ng section nila tapos first honor pa. Bakit? First din naman ako sa section natin O bakit naman napunta sa'yo? Di ba crush natin yung pinag-uusapan? Ang ibig kong sabihin doon, first din naman ako sa atin pero bakit hindi ako magustuhan ng crush ko? Paano mo naman nalaman na hindi ikaw yung crush? Bakit sinabi niya ba sa'yo? Oo! Sino raw? Si Angel. Ha? Parehas kami ng crush? Lokong yun Uunahan pa ako? Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para hindi siya mapunta kay Angel. Ano naman ang gagawin mo? Uunahan ko na yung crush mo. Liligawan ko na si Angel. Tapos magpa-cute ka pa lalo. Titigan mo rin para ma-fall sa'yo. Malay mo, gumana dun sa crush mo yung ginawa sa akin ni Angel. Pagkatapos ako tingnan-tingnan, ako yung na-fall. Di na kailangan. O bakit? Hindi mo ba nagustuhan yung plano? Hindi! Hindi na po niya ako pinansin hanggang sa makauwi na kami.
Siguro ay mas na bad trip siya sa naisip ko. Ang totoo naman po kasi noon ay hindi ko talaga crush si Angel. Sinabi ko lang yon para malaman ko kung sino ba yung crush ni Nicole. Kaso ang ending po ay hindi niya nasabi dahil sa inis niya sa akin. Gusto ko lang naman po talagang malaman kung may pag-asa ba ako. Ayoko na po kasi magstay bilang kaibigan niya lang, pero kung wala talagang pag-asa ay matatanggap ko rin naman. Minsan nga po ay pinagseselos ko si Nicole sa mga ex ko pero wala pa ring epekto. Tinatawanan niya lang ako at minsan ay aasarin niya pa ako. Mahirap po pala ang mahulog sa kaibigan, Papa Dudut. Lalo na kung hindi ikaw ang gusto. Pinapakita ko naman na gusto ko siya pero hindi niya yon napapansin. Parehas lang po kami. Ginagawa namin ang lahat para sa taong gusto namin. Pero hindi kami magawang gustuhin. Mukhang wala po talagang balak si Nicole na sabihin sa akin kung sino ba talaga yung crush niya. Nakakalungkot lang din po dahil umasa ako na ako ang lalaking yon, Papa Dudut. Napilitan na po akong ligawan noon si Angel dahil mas nagpapakita rin ito ng motibo. Mabait naman po siya at madaldal. Medyo wild nga lang pong makipag-usap kaya madalas ay nagigising nito ang pagkalalaki ko. Hindi ko po nasabi ang tungkol doon kay Nicole kaya naman noong araw na pinapunta niya ako sa bubong nila ay doon ko palang nasabi yon. At halos maiyak po ito dahil yun din po ang araw na sinabi niya sa akin na ako pala talaga ang lalaking gusto niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na nililigawan mo na pala si Angel? Teka, bakit ka ba nagagalit? Ikaw nga hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano pangalan ng crush mo eh. Nagalit ba ako? Hindi naman ako galit. Bakit ka ba ganyan? Wala naman akong kasalanan sa'yo ah. Bakit naiinis ka na naman? Alam mo, daig mo pa yung girlfriend na tupakin. Kasi naman, hindi mo ba nahalata? Hindi mo ba napapansin lahat ng effort ko para sa'yo? Wala lang ba yun lahat? Ha? Ano bang sinasabi mo? Siyempre na-appreciate ko yun lahat. Lagi nga ako nagsi-thank you pag pinakokopya mo ako eh. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Ano nga kasi ang ibig mong sabihin? Noah, ikaw yung gusto ko. Ikaw yung lalaking matagal ko ng crush. Hindi ko masabi yung pangalan kasi ikaw yun. Ikaw yun, Noah! Yan lang ang sasabihin mo? Lang talaga? Wala kasi akong masabi. Sorry na. Sorry? Sabagay, nililigawan mo na nga pala si Angel. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi kita gusto. So, gusto mo rin ako? Actually, matagal na. Kaso kasi… Ano nga? Nagkakagusto na rin ako kay Angel eh. Ba't sinabi mo pa na gusto mo rin ako? Umasa patuloy ako. Ituloy mo na lang siguro yung panliligaw mo kay Angel. Kalimutan mo na lang tong pinag-usapan natin. Pero tingin ko naman mas gusto kita, Nicole. Wag na! Okay lang ako. Doon ka na sa Angel mo. Maganda siya, tsaka matalino. First nga siya sa section 1, di ba? Ako kasi, matalino lang pero hindi maganda. Oo nga pala. Baka umabsent ako ng 2 weeks ha. Namatay kasi yung lolo ko kaya kailangan naming umuwi sa probinsya. Kaya pala namamaga yung mata ng mama mo. Condolence, Nicole ah. Salamat. Wala na pong nagsalita pagkatapos naming mag-usap tungkol sa lolo niya. Pinakikiramdaman namin ang bawat isa kung sino nga ba ang puputol ng katahimikan. Pero dahil nga po natutorpe ako pagdating sa kanya ay sinabi ko na lang na mauna na ako. At iniwan ko siya sa bubong nila. Alam kong inis na naman siya sa akin ang mga oras na yon. Kung sinabi niya lang sana ng maaga na ako ang lalaking gusto niya, hindi sana ay wala kaming problema. Nasimulan ko na kasi ang ligawan si Angel kaya kahiyaan na ito. Gusto ko pa sanang damayan siya sa pagluluksa sa pagkawala ng lolo niya. Pero kinain na ako ng hiya at pagkailang. Alam kong nalulungkot siya ng husto dahil
Mahal na mahal niya ang lolo niya na yon dahil yun lang ang nag-spoil sa kanya. 2 linggo nga po kaming hindi nagkita ni Nicole at sa 2 linggong pong yon ay laging si Angel ang nakakasama ko. Si Angel po ang kasama ko pero ang isip ko po ay nasa probinsya nila Nicole. Hindi ko po kasi mapigilan ang sarili ko na hindi siya isipin. Hindi ko rin naman po magawang tawagan dahil nahihiya ako. Pakiramdam ko po kasi ay nabasted ko ang kaibigan ko. Sa loob nga po ng 2 linggo na yon ay parang ang daming nangyari. Sa tuwing kasama ko si Angel ay naglalaho talaga sa isipan ko si Nicole. Inaasar na rin kami ng mga classmate namin dahil nakita nila kami na magka-holding hands ni Angel noong ihatid ko siya pauwi sa bahay nila. Ang totoo po noon ay si Angel talaga ang humawak ng kamay ko. Siyempre gusto ko rin naman po yon kaya mas hinigpitan ko ang pagkakahawa ko. Kaya kung may makakita po sa amin ay para talaga kaming magkasintahan. 2 araw po bago umuwi si Nicole ay naglakas ng loob na akong tawagan siya. Gusto ko lang po sanang kumustahin pero iba ang naramdaman ko nang marinig ko ang boses niya. Pakiramdam ko po ay nagchichit ako kahit wala naman talaga akong karelasyon. Namiss ko po ang kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi naman po ito ang unang beses na hindi kami nagkita ng matagal. Pero ito ang unang beses na namiss ko siya. Nalambingin ko nga po sana siya, Papa Dudut, pero huli na rin po ang lahat dahil may boyfriend na ito. Oh, buhay ka pa pala. Grabe naman to. Siyempre naman. Naku naman, ang tagal ko na dito sa probinsya namin pero ngayon mo lang naisipang tumawag sa akin. Nahiya kasi akong tawagan ka. Baka kasi masama pa rin yung loob mo dun sa nangyari sa atin bago ka umalis dito. Di ba sabi ko kalimutan mo na yon? Ayoko nang pag-usapan pa yon. Okay, sorry na. Magagalit ka na naman sa akin eh. Oo na, ba't ka ba kasi tumawag? Ano bang sasabihin mo? Wala naman. Kukumustahin lang sana kita. Alam ko kasing malungkot ka ngayon dahil sa lolo mo. Oo, sobrang lungkot. Buti nga lagi akong tinatawagan ni Ivan eh. Ivan? Sino Ivan? Pasensya na ha. Hindi ko na rin nasabi sa'yo. Si Ivan, yung boyfriend ko. Sinagot ko na siya nung gabi na inamin ko sa'yo na gusto kita. Nakwento nga niya sa akin na ang sweet niyo nga raw ni Angel sa school eh. Kaya hindi na ako magtataka kung hindi mo na naisip na tawagan pa ako. Kasi nga, busy ka na sa Angel mo. Sino bang Ivan? Hindi mo kilala si Ivan? Classmate siya ng girlfriend mo. Okay. Si Ivan pala. Namumukhaan ko na. Siya ba nagsabi sa'yo na girlfriend ko na si Angel? Pwes, pakisabi sa kanya na huwag siya magkakalat ng balita na hindi totoo. Hindi pa kami ni Angel, kaya wala pa akong girlfriend. Pero bakit nag-holding hands na kayo? Siya yung humawak sa kamay ko eh. O sige, aaminin ko na. Nagkakagusto na nga ako kay Angel. Pero hindi ko pa rin siya nililigawan hanggang ngayon. Kasi nga, gusto kita. Gusto mo ba talaga ako? Kasasabi ko lang, di ba? Oo, gusto kita. Sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut, ay nilamon na naman kami ng katahimikan. Pagkatapos ko po kasing sagutin ang tanong niya ay hindi naman siya nagsalita. Wala na rin po akong ibang masasabi dahil may boyfriend na siya. Ano namang laban ang nararamdaman ko kay Ivan? Marami po nagkakagusto kay Ivan pero si Nicole ang napili niyang ligawan. Kaya sa tingin ko po ay gusto niya talaga ang kaibigan ko. Napilitan na naman po akong magsinungaling kay Nicole. Sinabi ko na hindi ko nililigawan si Angel kahit na ang totoo ay nagkakamabutihan na kami. Kahit ako mismo ay naguguluhan kung bakit lagi kong pinagtatakpan ang ginagawa ko kay Nicole. Siguro ay ayaw ko lang siyang masaktan. Siguro ay gusto ko lang ingatan at alagaan kung ano ang meron sa aming dalawa. Kasi nga po,
kung hindi mag-workout yung sa amin ni Angel, ay mine ni Cole na sasalo. Pero bakit ko na lang hindi magawang kalimutan si Angel at panindigan na lamang si Nicole? Alam kong ako mismo ang nagpapakomplika sa takbo ng mga bagay-bagay. Litong-lito na rin ako papadudot, pero bakit hindi ko makuha ang lakas ng loob na kailangan ko? Hindi ko lang siguro gusto na makita na masaktan ang isa sa kanila. Kinabukasan po ng araw na yon ay tinawagan ako ni Angel at pinapunta sa bahay nila. Wala siyang kasama kaya nagpasama siya sa akin. Galit na galit pa rin po ako sa sarili ko. Dapat kasi ako ang nagko-comfort kay Nicole, kaya naman binuhos ko ang lahat ng galit ko noong may nangyari sa amin ni Angel sa mismong kwarto nito. Madalas pong magpakita ng motibo si Angel, kaya po nung araw na yon ay pumatol na ako. Pero nahimasmasan po ako noong maramdaman kong virgin pala ito. Nagtaka po ako kung bakit binigay yon sa akin ni Angel, Papa Dudut. Hindi po nakapasok si Angel kinabukasan dahil para daw siyang nilalagnat pagkatapos noong may mangyari sa amin. At yun naman po ang pasok ni Nicole sa school. Pinaramdam ko na naiinis ako sa nangyayari sa amin at hindi ko siya pinapansin, Papa Dudut. Wala pong klase sa isa naming subject, kaya naman po tumambay ako sa isang bench sa school namin. At tinabihan ako doon ni Nicole. Hindi ko pa rin siya noon pinapansin kahit na magkatabi kami. At siya po ang bumasag sa katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Nagulat na lamang po ako noon nang biglang sinabi ni Nicole na makikipag-break na siya kay Ivan at ayusin namin ang sa amin. Gets ko naman po ang gusto niyang mangyari. Gusto ko rin naman po yun, kaso ay hindi ko naman maiwan basta si Angel dahil may nangyari na sa amin. Pero hindi ko sinabi ang tunay na dahilan kay Nicole. Makikipaghiwalay na ako kay Ivan. Narinig ko kung paano kayong dalawa ni Angel pagkwentuhan ng mga kaklase natin. Ang totoo naman talaga, dapat ako ang nasa posisyon ni Angel, 'di ba? Tayo naman yung totoong nagkakagustuhan eh. Sila lang naman yung panakip butas. Nasasaktan lang tayo pareho kaya naghanap tayo ng iba. Sabi mo sa akin nung tumawag ka, ako talaga yung gusto mo. Kaya makikipaghiwalay na ako kay Ivan. Ayusin natin yung sa atin. Gagawin mo ba talaga yung mga sinasabi mo? Paano naman si Ivan? Hindi mo ba siya naisip? Pwede naman siya mag-move on na lang eh. Sasabihin ko yung totoo sa kanya na ikaw talaga yung gusto ko. Mas okay naman siguro kung magpapakatotoo ko sa nararamdaman ko. Kesa naman manloko ko, di ba? Ba't ka ba ganyan? Ayaw mo na ba na maging tayo? Hindi mo na ba ako gusto? Gusto. Gustong gusto pa rin kita. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko eh. Pero ba't ganyan ang itsura mo? Bakit hindi ko makita sa mukha mo yung sinasabi mo? May problema ba? Ay, wala naman. Pero ba't ang tipid mong magsalita? May gusto ka na yata talaga kay Angel eh. Hindi mo na ba kayang hiwalayan siya? Pero paano naman ako? Umasa lang ba ako ulit, Noah? Hindi sa ganun. Hindi pa naman talaga kami ni Angel. Pero yun kasi yung alam ng lahat eh. Kaya nga kung pwede lang sana, hayaan mo muna ako na ayusin muna yung sa amin. Wala naman pala talaga kayong relasyon eh. Ano pa nga ayusin mo? Malapit na rin naman tayong gumraduate. Sa susunod na taon, hindi na kayo magkikita. Pwede ba wag mo nang isipin yun? Hindi kasi ganun kadali yun eh, Kuli. Oo, gusto kita. Gustong gusto kita, pero meron tayong masasaktan. Hindi mo naman kasalanan kung masaktan siya eh. Siya yung nagpakita sa'yo ng motibo. Nilandi ka niya. Kaya kung masaktan siya, dapat lang yun sa kanya. Bakit naman dati kaya mong makipag-break sa mga naging girlfriend mo kahit hindi ka naman nagbibigay ng dahilan kung bakit ka nakikipaghiwalay? Bakit ngayon hindi mo magawa? Nicole, iba na kasi ngayon. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? Pag okay na yung sa amin ni Angel,
aayusin naman natin yung sa atin. Basta sa ngayon, magtiis na muna tayo ng ganito. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan eh. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ng diretsyo? Kung ayaw mong gawin, edi ako nang gagawa. Ako na yung magsasabi na tayo naman talaga yung nagmamahalan dito. Please, wag! Wag mo gagawin yan. Magtiwala ka lang sa akin. Aayusin ko lang yung sa amin, okay? Huwag kang magmadali at saka huwag kang munang makialam. Pero masasaktan ako sa tuwing makikita ko kayo araw-araw na masaya. Nandyan naman si Ivan, di ba? Sumama ka na muna sa kanya. Ano bang kalokohan to? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Alam mo, naguguluhan na ako sa gusto mong mangyari eh. Nicole, uulit-ulitin ko lang yung sinabi ko sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Basta aayusin ko muna yung sa amin ni Angel, tapos aayusin ko na yung sa atin. Huwag ka muna mainip. Please. Okay, pero sana ako pa rin yung pipiliin mo sa huli. Sana hindi mo ako pinapaasa. Mahal kita. Paniwalaan mo yun. Magtiwala ka sa akin. Nakita ko po kung paano kumalma ang mukha ni Nicole noong sinabi ko na mahal ko siya, Papa Dudut. Yun po ang unang beses na sinabi ko yon sa kanya. Alam ko naman po sa sarili ko na yun talagang nararamdaman ko. Mahal ko na po si Nicole pero hindi ko magawang iwanan si Angel dahil sa nangyari sa amin. At hindi ko rin po alam kung may nabuo dahil first time ko lang pong makipagtalik sa babae. Kaya hindi po ako sure kung wala pong nabuo. Hindi namin mapakita sa school yung nararamdaman namin sa isa't isa. Kaya naman po sa bahay na lang namin nagagawa ang maglambingan. Lumaki na nga po kaming laging magkasama kaya naman po sa tuwing pumapasok si Nicole sa kwarto ko ay hindi nag-iisip ng ibang mga magulang ko. Doon lang po namin nagagawang yakapin ang isa't isa dahil walang ibang makakakita sa amin. Aaminin ko, Papa Dudut, na may malakas na kuryente akong nararamdaman tuwing napapadikit ako kay Nicole. Bagay na pinipigilan ko tuwing magkasama kami sa kwarto. Alam kong nasasaktan si Nicole sa tuwing nakikita niya kami ni Angel na magkasama sa school. Parehas lang naman po kami dahil nanggigigil po ako sa tuwing inaakbayan siya ni Ivan. Wala din naman po kaming label ni Nicole kaya hindi ko rin masabi na girlfriend ko siya. Mahirap po ang sitwasyon namin dahil pag-aawayan pa namin minsan ni Nicole ang ganong bagay. Nahihirapan din po kami dahil nakakaselos po talaga ang ganong klase ng setup. Hindi ko pa rin po masabi kay Nicole ang totoong dahilan kung bakit hindi ko magawang iwanan si Angel. Sigurado po kasi ako na hindi niya yon magugustuhan at siguradong magagalit siya sa akin. Hindi po kasi ganong klase ng babae si Nicole, against po talaga siya sa premarital sex. At isa pa ay hindi ko pa rin po alam kung may nabuo ba kami ni Angel. Halos gumuho po ang mundo ko, Papa Dudut. Sinabi po kasi sa akin ni Angel na parang may iba siyang nararamdaman sa sarili niya. Lagi daw po siyang naghahanap ng pagkain at laging nahihilo. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Bastang sigurado lang po ako ay yun na rin ang katapusan ng pagmamahalan namin ni Nicole. Dahil hindi ko naman pwedeng iwan sa ere si Angel kung buntis nga ito. Oh, mag-juice ka muna. Salamat. Ang sweet mo naman. Baliw. Siyempre bisita kita, alangan namang tubig lang ipainom ko sa'yo. May juice naman. Galit agad? Di naman. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko eh. Ang bilis magbago ng mood ko. Hindi naman ako ganito dati. Tapos lagi na lang ako nahihilo. Tapos lagi pa ako nagkikrave sa chocolate. Kaya nga pinabili kita bago ka pumunta dito. Di ba mahilig ka naman talaga sa chocolates? Oo nga, pero iba kasi ngayon. Tapos yung isa pa, delayed na ako ng 1 buwan. Baka naman delayed ka lang talaga. Okay lang Noah, expected ko naman na ganyan na magiging reaksyon mo.
Tsaka may kasalanan rin naman ako doon. Kaya kung meron ngang laman yung tiyan ko, piniprepare ko na yung sarili ko na maging single mother. Hindi ko na to papaako sa'yo. At teka, sandali. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos yan eh. Noah, ayoko magpalaglag. Pwede ko rin yun ikamatay. Wala naman akong sinabi na magpapalaglag ka eh. Ang ibig kong sabihin, pwede nating paghandaan yan. Handa naman akong panagutan yung magiging baby natin eh. Talaga? Akala ko sasabihin mo sa akin ipalaglag ko na lang eh. O kaya itatanggi mo na ikaw talaga yung tatay nito. O kaya bigla mo na lang akong iwan. Oh, wag ka nang umiyak. Mamaya makaapekto pa yan kay baby. Malapit na rin naman ang graduation. Pagka-graduate natin, maghahanap ako agad ng trabaho. Pero sa ngayon, isipin muna natin kung paano natin sasabihin sa mga magulang mo yan. Haharap ka talaga sa magulang ko? Oo naman. Ibig sabihin, mahal mo talaga ako. Salamat, Noah. Promise, magiging mabuti akong asawa at ina. Oh, di ba sabi ko sa'yo huwag ka na umiyak? Basta, kung kailan ka maging ready, sabihan mo lang ako. Sasamahan kitang sabihin yan sa mga magulang mo. Sige, sasabihan kita agad. Parang medyo na-excite tuloy ako. Magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Siguro, paabutin muna natin ng 1 buwan bago natin sabihin. Natatakot din kasi ako eh. Okay, sige. Basta sabihan mo lang ako. Okay. I love you, Noah. I love you too. Labag man po sa kalooban kong sabihin na mahal ko siya ay wala na po akong magagawa. Kailangan kong iparamdam sa kanya yon dahil ayokong maapektuhan ang magiging baby namin. Para po akong lutang na naglalakad pa uwi sa amin. Hindi ko pa rin lubos maisip na magiging tatay na ako. Marami pa akong pangarap sa buhay kaso ay ayokong pabayaan na lang ng ganon ang magiging anak ko. Kaya naman po kailangan kong mag-decide ng tama at alam ko na tama ang naging desisyon ko. Sa school po ay mas lalong naging clingy si Angel. Halos ayaw na pong umalis sa tabi ko. Tinitingnan ko ang ekspresyon ng mukha ni Nicole sa tuwing nagkikita kami habang nakakapit sa braso ko si Angel. Hindi niya po kasi yon ginagawa kay Ivan dahil ayaw niya po na makita ko yon. Dahil ayaw niya daw po ako na magselos. Hindi ko po tuloy maiwasang masaktan kapag naiisip ko na kailangan kong piliin si Angel. Pinagawayan na nga po namin ni Nicole yon. Grabe daw kung makakapit sa akin si Angel. Wala na po akong masabi sa lahat ng sinabi niya kaya naman po niyakap ko na lamang ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Katulad po ng dati ay binalot na naman kami ng katahimikan. Wala na namang nagsalita sa amin pagkatapos noon. Hindi ko po alam kung may iniisip na palang plano si Nicole. Kinabukasan po noon ay Sabado. Wala po kaming pasok. Pinapunta po niya ako sa isang restaurant at nagulat po ako noong nandun din si Angel. Gets ko na po kaagad kung ano ang gustong mangyari ni Nicole. Pero kabaligtaran po ang nangyari. Dahil yun pa po ang naging dahilan para sabihin ko na mahal ko si Angel sa mismong harapan niya. Buti naman dumating ka na. Medyo kanina ka pa namin inaantay. Naku, actually nagmadali pa nga ako eh. Sorry kung nagantay kayo na matagal ha. Okay lang naman. Ikaw pa malakas ka sa akin eh. Ano ba kasi yung surprise mo? Wala ka namang dala. Kinakabahan tuloy ako. Surprise? Anong surprise? Ha? Sabi ni Nicole may surprise ka daw. Kaya nga pumunta agad ako eh. Di ba meron kang sasabihin, Noah? Sabihin mo na. Ito na yung pagkakataon. Magpakatotoo na tayo. Nakakapagod na kasi eh. Di ba sinabihan na kita na huwag kang gagawa ng ganitong bagay? Pero hirap na ako. Wait, ano bang problema?
Ano bang pinag-uusapan nyo? Anong hirap na hirap? Noah, sige na, ikaw na yung magsabi. Mas maganda kung sa'yo mismo manggaling. Ano bang sinasabi mo, Nicole? Noah naman eh! Di na ako natutuwa ah. Noah, ano to? Ano bang nangyayari? May relasyon ba kayong dalawa? Wala kaming relasyon. Wala nga, pero… Nicole, pwede ba? Please, mahal ko si Angel. Hindi ko siya kayang iwan. OMG! Kailangan ko umuwi. Sinugod si Daddy sa ospital. Mauna na muna ako sa inyo. Tatanungin na lang kita sa susunod, Noah. Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Ihatid na kita. Hindi na. Sa tingin ko kailangan niyo mag-usap. Sapat na sa akin na sinabi mong ako ang mahal mo para pagkatiwalaan kita. Pero magtatanong pa rin ako. Iwan ko na muna kayo. Sige, ingat ka. Noah! Bakit mo ako niloko? Nicole, hindi kita gustong lokohin. Pero kailangan ko siyang panindigan eh. Bakit? Bakit kailangan? Nakipaghiwalay na nga ako kay Ivan, di ba? Tapos ito pala yung mangyayari? I'm sorry, Nicole. Mahal talaga kita. Pero buntis si Angel. Ano? Noah naman! Ba't mo ginawa yun? Nangyari yun nung sinabi mo sa akin na sinagot mo na si Ivan. Sobra kasi ako nasaktan nun kaya may nangyari sa amin ni Angel. Pero hindi yung sapat na dahilan para gawin mo yun kay Angel. Paano kung hindi naman pala kayo yung magkakatuluyan? Kaya nga pananagutan ko siya. Buntis na siya eh. Nicole, bala ko naman talagang sabihin sa'yo eh. Pero hindi mo sinabi! Pinaniwala mo ako na ako talaga yung pipiliin mo! Grabe, nakakahiya ako! Ako pa yung nagpapunta kay Angel dito! Pero ako pala yung masasurprise! I'm sorry. Ano ba magagawa ko? Nagpaloko na ako sa'yo eh! Kasalanan ko rin naman. Hindi ko na kaya, Noah. Parang gustong bumagsak ng katawan ko. Uwi na rin ako. Naiwan po akong mag-isa noon, Papa Dudut. Hindi ko na rin po siya pinigilan dahil ayoko nang madagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Gulong-gulo ang isipan ko at parang gusto ko na lang din po na matulog ng isang buong araw at yung tipong wala talagang gisingan. Hindi ko naman gusto na mangyari ang ganito. Sadyang naipit lamang ako kaya kinakailangan ko talagang mamili. At bilang lalaki alam kong tama ang tatahaking kong landas. Hindi na kami nag-usap ni Nicole pagkatapos ng nangyari sa resto. Tinatanong din po ako ni Mama kung bakit daw po hindi na pumupunta si Nicole sa bahay namin. Wala naman po akong masagot kay Mama kaya po siya ang nag-isip ng dahilan. Siguro daw po ay nagka-girlfriend na ako kaya nagselos daw po si Nicole. Medyo tama naman po si Mama pero hindi na po ako sumagot noon. Nakita ko kung paano sinuyo ni Ivan si Nicole. Mukha naman pong gusto talaga siya ni Ivan. Sana lang po ay matulungan siya nitong mag-move on sa nangyari. Sa pagkakaalam ko po kasi ay hindi nagbigay ng maayos na dahilan si Nicole kung bakit niya ito hiniwalayan. Naawa pa rin po ako sa kanya dahil umasa talaga siya na siya ang pipiliin ko. At habang tinitignan ko po silang dalawa ay napaisip ako. Paano pala kung delayed lang talaga si Angel? Absent po ulit si Angel dahil nasa ospital pa rin ang daddy niya. Ang sabi niya sa akin ay papasok na lang daw siya kinabukasan at hahabol na lang sa na-discuss noong araw na yon. Hindi naman po ako kinulit ni Angel tungkol sa nangyari sa resto. Medyo nagtaka rin po ako. Dahil kung ibang babae yon ay malamang ay hindi yon nakatulong hanggat hindi nalalaman ang totoo. Hindi ko po hinintay na tanungin niya ako tungkol doon. Kaya naman po ay ako na ang pumunta sa bahay nila. Nakangiti po si Angel noong pinagbuksan ako ng pintuan. Kakauwi lang din po ng daddy niya
galing sa ospital at hindi na rin naman po bago sa pamilya ni Angel na makita ako doon dahil ilang beses na akong pumunta sa bahay nila. Dahil ang alam po nila ay nililigawan ko si Angel. Sinabi ko po sa kanya na kaya ako pumunta doon ay para sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Pero ang nangyari po ay siya ang nagpaliwanag sa akin. Bakit naman pumunta ka pa dito? Di ba sabi ko naman sa'yo papasok na ako bukas? Oo, alam ko pero gusto ko kasing ipaliwanag sa iyo yung nangyari sa resto. Gusto ko na maging malinaw sa iyo ang lahat. May ipapaliwanag din kasi ako sa'yo. Sino bang mauuna sa atin magsalita? Sige, ikaw na muna. Tungkol saan ba yung ipapaliwanag mo? Ganito kasi, Noah. Dinatnan na ako. Hindi ko nasabi sa'yo agad kasi natakot ako sa magiging reaksyon mo. Ha? Kailan pa? Kailan ka pa dinatnan? 1 week after nung akalain natin na buntis ako. Bakit tinago mo sa akin yun? Bakit hinayaan mong isipin ko na buntis ka talaga? Bakit pinatagal mo pa? Kaya nga gusto kong humingi sa'yo ng sorry eh. I'm sorry. Nagustuhan ko kasi yung feeling na sobrang maalaga ka sa akin. Yung ayaw mong nalulungkot ako. Yung andyan ka lagi sa tabi ko. Yung pakiramdam na mahal mo talaga ako. Ayoko kasi na magbago yun, Noah. Mahal kasi kita. Alam ko naman na alam mo kung gaano kita kagusto eh. Ako na nga yung nagpakita sa'yo ng motibo para ligawan mo ko. Kaya pumayag ako na ikaw ang makauna sa akin kasi gustong gusto kita. Mali eh. Dapat nagsabi ka sa akin ng totoo. Oo, alam ko na may gusto ka sa akin noon pa. Nararamdaman ko naman yun eh, pero itong ginawa mo na nagpanggap kang buntis, hindi tama to eh. Hindi mo alam kung ano yung bagay na nasayang dahil sa ginawa mo. Pero akala ko naman talaga buntis ako. Pero ayoko lang kasi na naiwan mo ko pag nalaman mo na yung totoo. I'm sorry. Pero kung gusto mo na akong iwan, kung gusto mo na makipaghiwalay, hindi kita pipigilan. Malaya kang makakaalis sa buhay ko. Sana lang sinabi mo sa akin ng mas maaga. Hindi naman ako magagalit kung sinabi mo sa akin agad eh. Nawala yung taong mahalaga sa akin dahil akala ko buntis ka talaga. Mas pinili kita kaysa sa kanya tapos malalaman ko na nagsinungaling ka lang pala. I'm sorry, Noah. Mahal lang talaga kita. Pero si Nicole ba? Yung babaeng tinutukoy mo? Ang swerte naman niya. Kasi merong Noah na iniiyakan siya. Ang swerte-swerte niya. Naiinggit ako sa kanya. Nakita ko kung anong klaseng tao ka. Nakita ko kung paano ka mag-alaga ng babae. Naramdaman ko kung paano ka magmahal kahit pinipilit mo lang naman na mahalin ako. Ang bait-bait mo. Kaya sana mapatawad ka niya. Kasi sayang talaga kung pakakawalan ka pa. Sige na, umuwi ka na. Gagabihin ka na masyado. Sa totoo lang nagugustuhan naman na talaga kita eh. Kahit dati pa. Pero nangibabaw sa akin yung nararamdaman ko para kay Nicole. Masaya na akong malaman na minahal mo ko kahit konti. Okay na sa akin yun. Kaya hindi na ako pumayag na ihatid mo ko nung nasa resto tayo kasi gusto ko na makapag-usap kayo. Sa mga sinasabi niyo pa lang noon, alam ko nang merong something sa inyo. Pero sinabihan mo pa rin ako na mahal mo ko noon. Inisip ko na lang na sinabi mo lang naman yun kasi
Alam mo, buntis ako. Pero ngayong alam mo na yung totoo, pwede mo nang ayusin yung inyo. Mabait ka naman, Angel. Kaya magiging maswerte rin yung lalaking mapapasayo balang araw. Salamat. Meron lang akong last favor sa'yo. Sige, ano yun? Kung sakaling maging okay na kayo ni Nicole, huwag sana kayong magpakita na sweet kayo sa isa't isa. Gusto ko lang na makapag-move on ng mabilis. Halos mag-aalas 10 na ng gabi nang makauwi ako sa amin. Tumanggi na po akong maghapunan kina Angel. Nahiya na po kasi ako kaya naman gutom na gutom akong nakauwi sa amin. Okay na po sa akin na maayos kaming naghiwalay ni Angel. Mabait po talaga siyang tao kaya sana balang araw kung hindi na pwedeng maging kami ni Nicole ay sana ay mag-cross muli ang landas namin. Sinubukan ko pong kausapin si Nicole at hindi ko po napansin na nandun pala si Ivan sa bahay nila. Kaya naman po nagulat ako nang biglang sumulpot ito sa labas ng bahay nila. Sinubukan ko po kasing humingi ng tawad sa kanya. Nasabi ko na rin po na hindi pala talaga buntis si Angel. Pero huli na po ang lahat dahil nagkabalikan na sila ni Ivan. Hinayaan ko na rin po siya. Hindi ko na po ginulo pa ang nararamdaman niya kaya ako na mismo ang umiwas. Masyado pong naging magulo ang high school life ko, Papa Dudut. Complicated po talaga ang buhay teenager kaya naman po nang makapasok na ako sa university ay sinubukan ko maging mature. Nag-focus ako sa pag-aaral. Hindi na kami nagkitang muli ni Angel pagka-graduate namin ng high school. Kami naman po ni Nicole ay nag-iba na rin po ng landas. Katulad nga po ng sinabi ko ay wala na akong balak na guluhin pa sila. Kaya ako na ang lumayo pero isang gabi ay tumawag sa cellphone ko si Nicole at nasa labas daw po siya ng boarding house ko. Lasing po ito kaya nilabas ko siya. Nicole, ano bang ginagawa mo dito? Gabi na. Alam ba ni Ivan na nandito ka? Hindi niya alam. Siyempre, magagalit yun. Eh ano ba kasing ginagawa mo dito? Tapos lasing ka pa. College na ako, no? Pwede ko nang gawin to. Pwede na ako mag-inom. Sana kay Ivan ka na lang pumunta. Pinagtatabuyan mo ba ako? Kala ko mahal mo ako. Hindi naman sa pinagtatabuyan kita pero lasing ka. Kaya dapat kung ka sa boyfriend mo pumunta. Mag-aalala yun sa'yo. Tapos kung ano-ano pa yung sinasabi mo sa akin ngayon. Ayoko nga, bakit ba? Sabi mo dati mahal mo ko. Hindi mo na ba ako mahal ngayon? Ha? Dahil ba kay Angel? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba yung sinasabi mo? Matagal na kaming hindi nagkikita ni Angel. Dahil kasi sa Angel na yan, kaya nagkagulo-gulo tayo eh. Dapat ikaw yung boyfriend ko ngayon eh. Hindi naman talaga yun buntis, di ba? Nagsinungaling siya para hindi ka mapunta sa akin. Malanding yon. Nicole, matagal na yun. Tsaka huwag ka magsalita ng ganyan kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung nangyari. Hindi mo naman alam kung anong klaseng tao si Angel eh. Ang akala talaga namin nun buntis siya. Pero bakit hindi ka bumalik sa akin? Inantay pa rin kita. Kasi kayo na ulit ni Ivan nun kaya hindi na ako nang gulo. Pero ikaw yung gusto ko. Ikaw yung mahal ko. Pwede ko naman siyang iwan kung binalikan mo lang ako nun eh. Akala ko kasi okay ka na nun eh. Akala ko masaya ka na kay Ivan kaya hinayaan na kita. Pero Nicole, matagal na yun. Naka-move on na ako. Ang daya mo! Alam mo ba? Alam mo ba na mahal kita? Ang tagal kitang iniyakan. Ang dami kong pinagsisisihan hanggang ngayon. Sana pala, sinabi ko kaagad sa'yo noon na ikaw talaga yung crush ko. Sana nagpakita na lang din ako ng motibo noon. Sana hindi ko na lang sinagot si Ivan.
Sana inintindi ko muna yung talagang nangyari sa inyo ni Angel noon. Eh di sana, ikaw yung kasama ko ngayon. Nasasaktan pa rin ako, Noah. Nicole, I'm sorry. Pero sana wag na natin pag-usapan to. Matagal na yun eh. Tsaka isa pa, hindi na tayo mga bata. Tulungan mo na yung sarili mong mag-move on. Tsaka tinawagan ko si Angel kanina. Sabi ko tawagan niya si Ivan para sunduin ka dito. Parating na sila. Antayin na lang natin. Bakit mo naman tinawagan si Angel? Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Hindi kami. Okay? Ngayon ko na lang siya ulit nakausap. Sinabi ko lang sa kanya na ipasundo ka kay Ivan. Wala naman akong number ni Ivan eh. Si Angel meron dahil magkaklase sila nung high school. May number sila ng isa't isa. Kaya nakisuyo lang ako. Pero mahal kita, Noah. Di ba mahal mo ko? Sabi mo sa akin dati, mahal mo ko. Nicole, lasing ka lang. Epekto yan ng alak. Bukas, sigurado ako si Ivan na ulit ang mahal mo. Noah! Oh, sumama ka pa kay Ivan? Oo, hindi rin naman kasi ganun kalayo yung tinutuluyan ko dito. Kaya sabi ko kay Ivan, daanan niya na ako. Nicole, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na, lasing ka pa. Gusto ko makipag-usap. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Ivan, pakihatid mo na lang si Nicole sa kanila. Bagalan mo lang yung pagpapatakbo para hindi kayo maaksidente. Iwan ko na lang yung motor ko dito, pre. Balikan ko na lang bukas. Magta-taxi na lang kami para mas safe si Nicole. Okay, sige. Ako nang bahala magpasok sa loob ng gate mamaya. Mas mabuti nga yung ganun. Iwan mo na rin yung helmet mo para wala kang bitbit. Nicole, let's go. Noah! Uy, ano ka ba? Hindi ka na. Ayokong umuwi, Hindi ka Ivan. na. Ano ba? Tama na. I'm sorry Nicole pero kailangan mo nang umuwi. Magpahinga ka na muna. Sige Ivan, mag-ingat kayo ha. Sige pre, salamat. Salamat din. Naawa po ako kay Nicole, Papa Dudut. Hindi ko akalain na hindi pala siya nakakapag-move on pa sa nangyari noon. Napaisip din po ako sa mga sinabi noon ni Nicole na kung napag-usapan lang sana namin agad ang nangyari noon ay malamang ay siya pa rin ang kasama ko hanggang sa ngayon. Pero masaya na rin naman po ako sa buhay ko ngayon kahit na wala akong love life. Mas okay na po kasi yon dahil mas nakakapag-focus ako sa pag-aaral. Nagpaiwan noon si Angel at dahil gabi na nga po noon ay hindi ko na siya pinauwi. Sa boarding house ko siya nagpalipas ng gabi pero doon po siya sa kama at sa sahig naman po ako natulog. Halos nagkwentuhan lang naman po kami noon buong gabi. 2 years din po kasi kaming hindi nagkita ni Angel at maganda po doon ay may feelings pa rin po siya para sa akin. Single naman po siya kaya walang masama kung liligawan ko ulit siya. Narinig po ng may kapal ang panalangin ko na sana balang araw ay mag-cruise muli ang landas namin. Matagal po ang tinakbo ng relasyon namin bago kami nagpakasal. Tulad po ng inaasahan ay napaka maarugang asawa at ina ng babaeng dapat ay pakakasalan ko noon. At siya rin palang pinakasalan ko talaga. Ngayon po ay may 2 na kaming anak ni Angel at masayang namumuhay bilang isang masayang pamilya. Yan po ang kwento ng aking buhay pag-ibig, Papa Dudut. Marami pong salamat sa pagbabasa ng aking storya. Naway pagpalain po kayo at ang Barangay LS ng ating Diyos Ama. Hanggang dito na lamang ang inyong forever kabarangay, Noah. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever